Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, may tindera nagbenta ng tilapia at hipon nang lumapit si Lolo Simpot na sumausaw sa usapan ni Pipita at Madam Patricia. Dahil wala yung kausap nila ng kumare niya, ay umuwi agad si Honorato nang magsasabay sila na mananghalian. At dahil pareho na malilimutin sina Honorato at Lolo Simpot, kung ano na lang ang pinuntahan ng usapan nila. Sa hapon na yon ay hindi agad nakilala ni Madam Patricia ang kapitbahay na si Osang dahil napakaarte ng itsura. Kinaumagahan ay kinausap ni Patricia ang bida natin na samahan siya sa mall at habulin nila daw ang flag ceremony. Kaya napilitan na si Honorato na magbantay kay Lolo Simpo. Nahalata ni Pipita na malaking bag ang sadya ni Patricia sa mall. At ngayon, mga kaibigan, sa pagpapatuloy ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Malaking Bag? Dito sa ating dula, Super Pipita! Kahapon lang na hindi ako naglaba. Pero ang dami na namang maruming damit. Karamihan ay damit ni Madam Patricia, mga ito. Ano ba to? Ay, dalawa sila ni Lolo Simpot. Yan ang namanan niya sa ama niya. At saka, nagalit kanina nang nalusaw ang yelo sa tinimpla kong Diyos. Paano naman kasi? Ang tagal niya sa banyo. At napakatagal na naman magbihis. Ay, naku. Yanay ko! Mamatay na sana ako. Si Lolo Simpot yun ah. Bakit kaya? Mamatay. Hindi bali? Nailagay ko na sa washing machine ng maruruming damit. Pwede ko naman nang iwanan. Ang hirap ng ganitong kalagayan ko, Pipita. Kahit na gusto ko sanang maglakad para makapag-exercise sa labas. Halos hindi ko mayakbang ang mga paa ko. Akala ko po kung ano na ang nangyari sa inyo kanina.
Gusto ninyo na sabihin ko kay madam na ibili kayo ng wheelchair? Ha? Electric chair ka mo, Pepita. Bakit mabibitay ba ako? Hapon naman yung napatay ko sa labanan. Ay, aba, wheelchair ang sinabi ko. Hindi electric chair, Lolo. Saka nakangiti ka. Niloloko mo ba ako, Pepita? Ako pa na matanda ang babastusin mo, ha? Ha? Ay, Saka sabihin mo na nasisiraan ako ng ulo, ha? Lolo, ang sabi ko, may sinabi ba ako na nasisira ang ulo ninyo? Wala naman. Umuwi lang ang anak ko. Isusumbong kita. Ay, kahit palayasin ka, ay wala akong pakialam sa'yo kung wala ka ng trabaho, ha? Ay, Lolo, saan kayo pupunta? Akala ko may sasabihin kayo sa akin. Huwag mo ako kasabin. Wala kang pakialam sa akin. Paano na babagyo? Ang init naman. Ikaw yata malilimutin, ha? Malilimutin ka na, Pepita. Babagyo raw? Babagyo. Wala naman akong sinabi na mababagyo. Sabi mo. Ako pa ang pinagsabihan ng makakalimutin? Walang yung mga empleyado na ito, ha? Ako pang tinitingnan nila. Ingkit lang sila. Ngayon lang yata sila nakakita ng malaking bag. Baka ang akala nila ay pupunta ako sa handaan. Patricia? Bakit ba? Bakit bigla mong binuksan ang pinto? Muntik na akong mantog. Akala ko ba'y pupuntahan ka? Dumaan lang ako dito sa opisina mo. Ikaw yata ang may pupuntahan. Ngayon nga kami magkikita ng mga kaibigan ko at si Galman. Galman? Hmm. O baka naman kahapon. Makakalimutin ka yata. Galman ang sabi ko. Kahapon ang sabi mo. Nanay, o sige na. Pumasok ka na at sagutin ko ang tawag na yan. Si Galman pala yan. Akala ko ba ngayon na? Kailan lang na ipinagpaliban? Sigurado na yan, ha? Mamayang hapon, Galman. Naku, Galman ka dyan. Tawagan ko na si Pepita. Kumustahin ko si Daddy. Malilimutin si Daddy. Ayan. Nagre-ring na ang cellphone ni Pepita. Hello, madam. Kumusta si Daddy, Pepita? Kagagaling ko lang sa kwarto nila at binigay ko ang merienda niya. Pero talagang galit sa akin. Hindi siya umiimik. At bakit? Ano ba ang ginawa mo sa kanya? Sumigaw kanina dahil sumakit na naman ang mga paa at gustong maglakad. Kaya sinabi ko na magpabili ako sa inyo ng wheelchair. Pero ang pagkadinig niya, electric chair. Naku, si Daddy talaga. Pareho sila ni Honorato na makakalimutin. O, sige na, Pepita. Bye. Oo, at ano na naman yan na nadadamay ako? Sandali lang. Ano yung sinabi mo? Malilimutin ako. Talaga naman. Di ba, nakalimutan mo ang usapan ninyo? Di iisang ibig sabihin na totoo na ano ba yun? Naku, makakalimutin ka na. Lumabas si Lolo Simpot sa kwarto niya. Nakita ko kanina na nakatungo sa bintana. Sino yung babae na may malaking bag ang kinakausap mo sa may gate? Bakit di mo pinapasok? Gusto din pala akong kausapin ni Lolo Simpot. Ano po, Lolo? Monica daw ang pangalan niya.
Hindi na pumasok sa loob dahil wala si madam. Babalik na lang daw siya. Ano raw ang laman ng bag niya? Ay, hindi ko na tinanong. Ano ka ba naman? Sana tinanong mo. Baka kung bomba na yan. Pipita, narinig mo yon? Parang may sumabog sa harap ng gate. Si Galman. May nakalimutan yata na sabihin sa akin. Matagal na nag-usap kami ng mga kaibigan ko. Hello, Galman. Wala naman nakahanda na pagpahingaan. Kauupo ko lang dito sa sopa. Oh, may nakalimutan ka bang sabihin? Ano? Hindi kaya delikado? Hoy, Galman, hindi dito sa cellphone tayo mag-usap. Umuwi na pala ang malilimutin na manugang ka, Pipita. Galman, bay na. Nagsalita yang hindi malilimutin. Hindi sila nagsabay na umuwi. Baka si Patricia ang tinatawagan niya, Pipita. Kasalukuyan ang lambingan nila sa cellphone. Nako. At may pabulong-bulong pa si Honorato. Mabuti kung yan lang isipin ni Daddy. Kung ano na naman, bakit ba tumawag si Galman? Malilimutin yan si Pipita. Hindi man lang nagsasalita. Honorato, hindi ba kayo nagkita ni Patricia? Hindi na kayo nagsabay na umuwi. Inintay ko ang tawag niya, Daddy. Pero busy yata sa pinuntahan. Nagkita na kami sa araw na ito. Ano? Nagpakita sa'yo kanina? Ha? Alam mo namang madilim na ang kalangitan at hindi pa nagsisimula ang ulan. Ay, naku. Hindi tayo magkakaintindihan dito, Daddy. Tawagan ko nga si Patricia. Itatawagan mo. Nawawala ba siya? Kaya ipapanawagan mo siya. Kung hindi pa umuwi sa loob ng 21 oras, kailangan nang mag-report sa pulisya. Delikado yung mawawala. Simula na naman ang matandang ito. Sabihin na naman niya na ipanawagan ko pa. Naku po. Kahit hindi mo nasabihin sa akin, Pipita, nag-usap na kami ni Monica kanina. Hindi ako lalabas bukas na umaga hanggat hindi ko siya maintay. Parang sigurado ang laman ng malaking bag na yan, Patricia. May dinaluhan ka ba na handaan at nagbalot ka lang igado? Anong igado ang sinasabi mo, Honorato? Busog ako. Kaya hindi na kailangan na mag-uwi pa ako. May pasalubong ang kaibigan ko na nagturista doon sa Singapore at Thailand. Huwag kang ang istorbo sa pag-uusap namin ni Pipita. Hindi na ba kayo maghapunan, madam? Busog nga ako. Pero tingnan ko kung magugutom ako mamaya. Sige, puntahan ko si Daddy sa kwarto niya. Nag-usap daw sila ni Pipita. Bakit naman gusto mo na masilya elektrika si Daddy, Pipita? Huwag ka nang magtanong, Honorato. Isa ka rin na hindi nakakaintindi. Noong isang araw pa ang huling pag-uusap natin, Patricia. Saan ka ba naglakuan sa ng ilang araw? Si Daddy naman. Gabi-gabi na umuwi ako, pero ngayon lang ninyo ako napansin.
Ay, oo nga pala. Kinausap ko si Pepita. Pero nagalit ako. Dahil gusto niya akong masili elektrika. Hindi kayo nagkaintindihan, Lolo. Wheelchair at hindi electric chair. Ano ka ba naman? Ako ang ama mo. Bakit ang katulong yon ang kinakabihan mo? Ay! Marami na naman kayong naaalala. At matagal nang tapos yun. Bata pa kayo noong may gyera. Ay, wag mo na akong kausapin. Huwag na kayong magtampo. Hayaan ninyo at kausapin ko si Pipita. Ay, naatok na ako. Kaya wag mo na akong kausapin ba? Sige, matutulog na ako. Ito na ang pinatimpla ng juice, madam. Nilapag ko na lang dito sa lamiseta, sa tabi ng kama ninyo. Kanina ko pa gustong lumabas, Pipita. 3 beses na akong nagtimpla. Naghalo na sa tiyan ko ang kape, gatas, at saka itong juice. Malapit na yata, madam, ang usapan ninyo. Pasado alas 9 na ng gabi. Alas 9 ang usapan namin. Baka mamaya ay pupunta na rito. Sana hindi niya matanan si Daddy. Ay, tawagan ko nga kung matutuloy siya. Kung hindi, lalabas ako. Baka siya na yan, madam. Oh, ano pang hinihintay mo? Pumunta ka na at buksan mo na ang gate. Dalihan mo. Opo, madam. Saan ka ba pupunta, Pepita? Bakit nagmamadali ka? May nahabol ka o magdadaging ka? Hindi sa araw ang pag-jogging, lulaw. Hindi ba nin naririnig ang nagbubusina? Ay, Pepita, hindi ako bigay. Bakit may nagtitinda ba ng popcorn at bibili ka? Nagmamadali ka yata. Hindi po, lulaw. Yung nagbusina. May hinihintay si Madam Patricia na bisita. Baka yun na yung. Yung may malaking bag? Sige, lulaw. Baka nainip na yung naghihintay doon. Sandali lang. Bakit ka nagmamadali? Hindi naman aalis yung bahay na ito. Pakinggan mo ako. Sitahin mo ang laman ng bag ng babaeng yun. Ano ka ba naman, Pipita? Nagreklamo sa akin si Monica. Pakialamera ka raw nakatulong. Mas grabe ka pa kaysa investigador. Dahil hinalungkat mo ang loob ng bag niya. Madam, pasensya na kayo. Hindi ko naman gusto na gawin yun. Dahil nahihiya ako. Ang itsura ni Madam Monica ay hindi naman dinabuan ng langaw. Ay, kaya naman kanina ko pa naamoy na may pesting lagaw, Pepita. Saan galing ang mga lagaw? Ha? Ay, wala namang maaani ang mga magsasaka kung pinesti na naman ang mga palay. Naku, talaga naman si Lolo. Naku, wag mo na lang pansinin. Staan talaga. Anong mali? Kung napesti ang mga insekto, ang palay, konti ang maaani. Ituloy ko na lang po, madam. Yan po ang utos ni Lolo Simput eh. Halongkatin ko daw kung anong laman ng malaking bag ni Madam Monica. At anong nakita mo? Maraming pera at iba't ibang mga accessories na binibenta ni Madam Monica. Ay, bakit may mali ka, Pepita? At hindi na uso ang kulam ngayon. Nung bata pa ako yan. At nakasabi sa taas ng bintana ng mga bahay ng anito. Anong accessories ang sabi mo? Mga alahasang mga yun. At hindi peke. Ano? May nakita kang ahas, Pepita? Ay, bakit tinuli mo na sana? Naku, Pipita, lalabas na ako. Ikaw na ang bahala kay Lolo.
Binulong ni Madam Patricia ang huli na sinabi sa akin. Paano naman kasi? Kung ano-ano na lang pagkakaintindi ni Lolo Simpot. Nainis siya sa sinabi ko na accessories ang tinda ni Madam Monica. May mga ilang tinda siya na nailubog lang yata sa ginto. Ako pa, sabisado ko ang mga tunay at mga peke na alahas. Karamihan ay peke ang mga yon. Pero, hindi ko na ipipilit. Si Lolo Simpot kasi. Kaya ako napilitan makialam. Makulit kasi si Lolo Simpot. Iba na naman ang malaking bag ni Patricia o kaya kinulayan mo lang. Alam mo, Honorato, nagpasama ako kay Pipita. Iba't ibang kulay na malalaking bag ang binili ko. Maganda rin yan. Naisipan mo para hindi nila isipin ng mga nakakakita sa'yo na hindi ka nagpapalit. Anong hindi nagpapalit ang sinasabi mo? Marami kayang linalaban si Pipita. At wag mo nga akong inililigaw. Anong inililigaw na sinasabi mo? Hindi naman ako kaluluwang ligaw at wala na tayo sa kabukiran. Ikaw naman. Naku, talagang ikaw, Honorato. Pareho kay ni Lolo na konsumisyon. At pareho kami na pinagsawaan mo na. Ha? Sa bagay. Nandyan naman si Pepita. Magpasalamat ka at hindi ako silosa. Kaya makinig ka. At huwag ka nang magsalita. Hindi ba totoo naman ang sinabi ko, Pepita? Kung mapepeste ng insekto ay kukunti ang maaari at konti rin ang mabibili. Kaya mahal ang presyo ng bigas. Lolo, marami kayong alam tungkol sa iba't ibang bagay. Nasubukan ba ninyo ang nagsaka sa bukid? Ay, nako, doon kami naglalaro sa bukid ng mga bata pa kami, Pepita. Pero matagal na hindi na ako nakakapunta sa bukid dahil nahihirapan ako maglakad. Ay, naku, marami na namang sinasabi si Lolo Simpot. Nako. Di ko naman tinatanong. Ayan ko na nga lang. Pero Pepita, nagustuhan ko yung ginawa mong paghahalungkat sa bag ng babaeng iyon. Lagi na lang inaamoy ang kapitbahay. Ang amoy ng ulam nila, kaya hindi tumataba. Nakakatuwa talaga itong si Lolo Simpot. Anong sinasabi niya? Ano ang susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng kwentong pinamagatang Malaking Bag dito sa ating dula, Super Pipita. Inihandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!